Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay hito na naman tayo para magbigay ng isang paalala, isang kaalaman sa araw na ito at dagdag sa atin ng iman at impormasyon patungkol sa ating pananampalataya. Ang aking ibabahagi sa araw na ito ay nakikita natin sa ating pamayanan. At sa palagay ko, lahat ng pamayanan, lahat ng sambayanan, lahat ng bansa ay meron ito. O lugar ay meron ito. Bawat lugar ay meron ito. At ito ay lumalaganap. Ang kabilang sa ibang bansa ay talagang pinaglalaban pa itong katiwalian na ito. Nagprotesta, sumigaw, gumawa ng iba't ibang kapamaraanan para lamang i-promote ang ganitong sistema at gayon din ang ganitong uri ng sabihin natin na di ka nais-nais at kasuklam-suklam na gawain. Ang aking tinutukoy ay walang iba kundi ang sodomia o pagtatalik ng kapwa lalaki. Ang sodomia o pagtatalik ng lalaki sa kapwa lalaki ay gawaing makasalanan ng mga tao sa panahon ni Propeta Lut alayhi salam. But of course, hindi lamang ito tumutukoy sa isang lalaki sa lalaki bagkus sa parehong kasarian, babae at saka sa babae din. Ang rules, ang pamantayan o sabi natin ang hukom ito ay parehas. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim." وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ إلى آخر الآية. At kay Lot na kanyang sabihin sa kanyang mga tao, pamayanan, katunayan, kayo ay gumawa ng alfahisha o sodomia, matinding kasalanan, na walang nauna sa inyo ang gumawa nito mula sa alamin, mula sa sangkatauhan at mga jin. Katunayan, kayo'y nakagawa ng sodomia sa mga kalalakihan at pinagnakawan ang manlalakbay. At nagsasanay kayo ng almunkar o di paniniwala o pagtambal at lahat ng uri ng masamang gawain sa inyong pagtitipon. Ito matatapos sa Suratul Ankabut, ayat 28 to 29. Dahil sa pagiging kasuklam-suklam at kakilakilabot ng kasalanan ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpataw ng 4 na uri ng parusa na kailanman ay hindi niya ito ipinataw ng sabay-sabay sa mga naunang tao. Sila ay binulag, ang kanilang bayan ay ibinalibag ng paitaas at paibaba, upside down. Pinaulanan sila ng mga batong apoy o batong hinulma sa luwad at ang kakilakilabot na hiyaw ay ipinadalas sa kanila. Sa Islam, ayon sa malinaw na opinyon o panukala, yaong mapaggawa ng ganitong uri ng kasalanan ay pinapatay sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Ang parusang ito ay ipanapatupad sa dalawa. Ang nagsagawa nito at ang ginawa nito. Kung ito ay kanilang ginawa ng malaya at may pagpapaubaya. Si Ibn Abbas ay nagulat na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtuluhu al-fa'ila wal maf'ula bih. Sino man ang inyong matagpuang gumawa ng kasalanan katulad ng sa mga mamayan ni Lot, patayin sila maging ang gumawa nito at ang ginawa nito. At ang pamaraan ng execution, pagpatay ay nagkaroon ng iba't ibang pananaw ng mga ulama. Kabilang rito ay yung pagpugot ng ulo, kabilang sa iba ay ihahagis mula sa pinakataas na gusali o bundok pa ibaba. Ang iba naman ay sabihin natin ay
bitay o ano pa mga pamamaraan. So, sa makabagong panahon, ang paglaganap ng mga di malunasang mga sakit na hindi naranasan ng mga naunang tao sa atin, katulad ng nakamamatay na AIDS, ay bunga ng ganitong immoralidad. Ito ay nagpapakita lamang ng katumpakan ng Sharia o batas ng Islam sa pagpataw ng matinding parusa sa mga salarin. So, binibigyan natin ng tinatawag na babala ang sino man ang tinatawag na gumawa nito, at sila'y manambalik sa Allah bago pa mangyari sa kanila ang parusa na ipapadala ng Allah sa kanila. Nas'alallahu al-afiyah wa na'udhu billahi min dalik. So, Allahu a'lam mga kapatid. Allahu a'lam. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.